Nag-file po siya ng Senate Resolution number 537. Ano nilalaman? 537? Ano ba yung baril? 357 Oh, yun. baligtad lang. 357. Senate Resolution number 537. Ito naman ay tumatawag para sa isang formal inquiry Yan. para i-review Oh. at iimbestigahan ang palisiya o mga patakaran ng IPIRA sa mga utility companies tungkol sa pagpapasa o paniningil ng systems losses. Yan. Imbestigahan. Oo. Tama, pag-aaralan. Nako. Paano ba yung pinapasa? Magkano? Oo. At Senate Bill number 2340, ito naman, Jen, di ba may systems loss? Oo. Di ba yung systems loss, kasama yan sa babayaran ng kuryente? Nasa bill mo yan buwan-buwan. So kasama yan sa may pinapataw na 12% value added tax. Oo. Kaya sa kanyang panukala, hindi. Systems loss, lalagyan mo pa ng VAT. Tanggalin ng 12% VAT ng systems loss. Senate Bill 2340. Hindi, bakit tatanggal mo yung VAT? Hindi, ang sabi ng Pangulo with demand. Totally scrap yan. Ito para mabilis. Oo. Kasi yung kanya, pag-aralan mo na. Senate Resolution 537. Wala. Pag-aralan muna kung paano tatanggalin yung systems loss. Tutol ako dyan. So habang habang pinag-aaralan yan, Oh. tanggalin muna natin yung 12% VAT para Tutol makagaan-gaan sa mga consumer. Tutol ako dyan. Bakit? Kung ako yan, ipatatawag ko kagad yung chairman ng ERC at saka si Secretary Sharon Garin. Ang utos ng Pangulo, alisin yan. Paano alisin? Anong i-imbestigahan? Ba't i-imbestigahan mo pa? Ano yan? Pagka na-imbestigahan mo, para may negosasyon ka pa? Mayroon ka pang paraan para maglabi pa yung mga nasa likod niyan? So gusto mo, tanungin na kagad. Tanungin, paano? Tapos, gawin na natin kagad. Gawin na natin, yun ang Huwag ano. nang yung Senate Resolution 537. Walang Matagal to di ba? Kataran. Eto. Gusto mo yan, pagbibigyan kita. Oh, sige. Nangyari na yan. Na ano? Tinanggal ka agad? Na pinag-usapan na at meron ng panukala para kung paano tatanggalin. Alam mo ba kung kailan nangyari yan? Kailan na ipanukalat? Kailan nangyari yan? Noong Abril. This year? April, May, June, July. 3 months bago magsona, napag-usapan na yan. Gusto mo mapanood yung pag-uusap? Sige nga. Tingnan nga. Anong katotohanan yan? Play natin. May ebidensya tayo eh. Play Anong natin. resibo? Play. Yung system loss naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system loss, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun eh. Pero pwede ko nang pagbigyan eh. Pero yun pong yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers eh. So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag yung non-technical po eh. Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical eh. Yung filthy rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Ayan. Oo. Si Attorney Francis Juan yun. Oo, saan yan? Sa ERC. Saan chairman nga ng ERC? Ay, then, yung gusto mong mangyari ngayon, Oo. naganap na. Tapos na. Yun pala. Late na yung sinasabi nila na iimbestigahan pa yan. Oo, pag-aaralan pa. At hindi lang yon. Oo. Nakapile na nga yung Senate Bill 2131 eh. 2131. Sino naman ang nagpanukala niyan? Si Senator Marcoleta. Yun na. Yun na sinasabi natin pala. Ipinal nga ito, Mayo eh. This year. Oo, pagka... nung nakaraang pang SONA. Ngayong taon na ito. Oo. Pero yung kasing systems loss, nabanggit na rin ng Pangulong Bongbong yan, 2025 SONA eh. Nakaraan. Alam ko, parang nabanggit na rin niya yan eh.
bakit hindi umuusad ang panukalang ito? Dito Oh. sa panukala, Jen, di ba may, yung binabanggit kanina, mayroong technical systems laws Oo. at non-technical. Oo. Ibig sabihin ng technical, di ba, pagka meron kang mula kuryente, Oo. dadalhin sa bahay mo. Oo, So, may singaw daw yun eh. oh, dadaan sa ano yan, Kable. sa kable. Oo. Natural, yung pagdaan, Oo. may nawawalang Ayun nga, tama. kuryente. May singaw Oo. nga raw. Gano'n pa, paano sumisingaw yung kuryente? So, yun lang yung sisingilin. Alam mo Oo. ba kung ilang porsyento yan? Magkano yung singaw na yun? 1% lang. Gano'n? Ang ibig sabihin dito, ang gustong tanggalin ni Senador Marcoleta, 99% ng systems laws, halos wala rin matitira. Parang tinanggal mo rin. Yung nakaw, yung jumper, yung kung ano-ano. Basta yun yung hindi naman kasalanan nung may-ari. yun na nga, yun. Oh. Oo. So, ibig sabihin, bukod sa 1%, 99%, Tatanggalin na. Oh, Dito sa Senate Bill 2131. yun ang malinaw pala naman eh. Meron na. Meron na. O, at saka amendments nung IPIRA law, di ba? Meron din siyang Senate Bill tungkol dyan. Kasi Dalawa. 10 yan, tawag niya Senador Marcoleta, 10 power bill yan eh, di ba? Oo. Oh. Kaya ibig sabihin nito, Jen, ano itong ipinail ni Senador Erwin Tulfo? Nako. Bakit noon may Senate bill na matagal na nakapile Oo. ay hindi naman inaaksyonan, di ba? Yun. Hindi nga kinakalendaryo eh. Buhayin nyo kasi tataka nga, di ba ang panawagan ng Senador paggalawin nyo man lang, ipakalendaryo nyo lang itong mga panukala ko. Ngayon, parang iba nga, binabaspas si Senador Marcoleta dahil sa yun daw 2,000 pesos na pinangako sa Nahanap. kuryente. Oo. Sabi ni Senador Marcoleta, wag na tayong 2,000, 200 na kilowatt 200 kilowatt per hour Oo. monthly. Oo. Yun ang i-exempt natin. Wala na kayong babayaran basta 200 kilowatt per hour pababa. Oo. Napapatakan niya yan 2,400 more or less. Oo. Saan kukunin ng pambayad? Doon na niya sa mga ayuda. Kasi yung ayuda natin almost 200 billion. Doon ilalagay. Doon ilalagay. Pero ito daw niya mga almost 100 billion lang. Check pa na nakarating sa mga wala pa nagpapogi. Diretsa pa, di ba? Diretso pa sa mga Oo. nangangailangan. Eto Oo. pa, Jen. Anong taon na ngayon? 2026. 2026. Okay. Ibig bang sabihin, ngayon lang na-realize ng gobyerno na kailangan tanggalin ng systems laws? Ang IPIRA law, Nelson, ay naipasa 2021. Hindi. 2001 o 2002. Kaya ang IPIRA law ay 20 taon na pong umiiral. Oo. At ngayon, after 20 years, na-realize natin mukhang hindi na akma sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya dapat talagang i-amend na. At hindi napakinabangan ang nilalaman ng IPIRA law. Kaya nga, nung banggitin ng Pangulo yung systems laws sa SONA ngayong 2026, sincero kaya siya, Jen, na talagang nararamdaman niya ang... Dapat. Ano sa tingin mo? Dapat sincero siya. Ibig bang sabihin talagang nagmamalasakit sila sa taong bayan? Palakpakan pa naka-standing ovation Nagtayuan ng lahat ng mga mababatas. Eto naman ang tanong. So 2026 ngayon, kung kayo ay sincero na tanggalin ng systems laws, bakit yung House Bill number 160 na nakapile noong pang June 30, 2022, 4 years ago, ay hindi naman hindi umusad sa Kongreso? Sino nagpanukala niyan? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun lang. At nakapaloob dyan, yun ang pagtanggal sa systems laws, Ayun. kasabay din ang pagtanggal sa BAT. Senador Erwin Tulfo, gwapo na naman kayo, hindi na kailangan magpagwapo, sir. Ayun na lang, Ang problema, tapos na tayo. yung nga, nag-file siya, may una nang nag-file. Oo. At ito, kung talagang sincere kayo, di dapat pinausad nyo sa Congress tong bill na ito, di ba? Ang Anong ginawa natin sa loob ng 4 na taon? Ang tawag dyan, Nelson, credit grabber.